Good morning guys. Luzon, Visayas Mindanao. Sa umaga na ito ngayon, magbigay naman ko ang kunting tips sa inyong mga baguhan pa lang na nag-alagang manok tungkol sa kaalaman ko sa pag-alaga ng manok na tinawag o mga quality, mga Texas. Ito naman ang topic ko ngayon babahagi sa inyong mga baguhan pa lang. Ang pag-alaga natin dito sa mga Texas quality, magkaiba ang pag-alaga natin sa mga Tagalogin mga native lang. Kasi ang mga native, ang pagpapakain natin, yan lang ang ginagawa natin sa araw-araw. Walang problema yon kasi sa mga native, karamihan ang sa tao. Pero itong mga quality Texas na ilagaan natin mga lahi, kapag ang ginagawa natin pagpapakain lang sa kanila, lalo-lalo kung nakakulong, hindi mo na ilabas-labas, hindi mo sila na himas-himas, hindi mo na hawak-hawakan, hindi mo na hilamusan ng tubig, ang mukha may lalabas talaga na matatapang manunuka sa tao. Kaya dito sa pag-alaga sa mga quality Texas, kailangan dito natin bilang magmanok na nag-alaga ng mga quality na manok. Dahil di maiwasan dito sa mga linya ng mga quality Texas na nanunuka talaga ito. Mga matapang kasi na lahi ito, hindi tulad sa mga hindi mga matapang lahi yon, takot na masaktan. Pero itong mga quality na manok, mas lalo itong tumatapang kung masasaktan. Ang native takot na masaktan, pero ito sila gustong masasaktan nga ito dahil mas lalo silang tumatapang, lalabas ang tapang nitong mga quality kapag nasasaktan ang bato. Kaya ang pag-alaga dito, kailangan haba ang pasensya natin. Kaya parang maiwasan natin na magiging salbahe sila na nanuka sa ating nag-alaga, nagpapakain. Kailangan kung may time tayo, hindi tayo busy-busy, ilabas-labas natin sila kung nakakulong, tapos hilamusan ang mukha ng tubig, himas-himasig kunti. Ganyan ang pag-alaga sa quality. Kaya ang quality talaga alagain, matarbaho itong para sa native. Kasi ang mga native, ang ginagawa lang natin doon pakain, bigay ng tubig, wala nang problema, tapos na. Pero dito sa Texas, hindi nagtapos yun. Alaga ito sa pagpapaligo, yan ang totoo. Tapos inalagaan din to sila, ang kailangan nila na hawak-hawakan sila, na himas-himas, na ilabas-labas sa kanilang mga kulungan po nakakulong. Ito, kung malawak ang manukan nyo, walang problema kung hindi nyo laging hawak-hawakan. Pero kung nakakulong lang, maliit lang ang pinaglagyan nyo, kapag quality ang ilagaan nyo, ang kailangan, ito ang sa inyong mabaguhan pa lang, kailangan hinawak-hawakan nyo yan, hilamusan, nilabas-labas nyo. Yan ang sekreto dyan na pag-alaga sa mga manok na Texas kung tawagin quality. Dahil dito sa mga quality manok, di talaga natin maiwasan na mayroon talagang manunuka sa kanila. At saka ang pinaka-importante mga tips sa inyong mga baguhan pa lang, pipiliin natin ang ating gagamiting materialis na babae galaki na hindi matapang sa tao, kasi mayroon talaga linya dauri sa isa ka manok na mainit, nag-alaga. Ang nag-alaga ay tinutuka nila. Kung bibigyan mo ng pagkain, alam mo ba, hindi ang pagkain ang tinitingnan niya, kung hindi ang pag-abot mo sa iyong sa pagpapakain mo. Focus sa kamay mo, dahil ikaw ang tutukain ang kamay mo, hindi ang pagkain ang focus niyan. Kakainin mo na, ikaw mo nang tutukain na nagpapakain bago pag-alis mo, bago kakainin ang kanya binibigay mong pagkain. Yan to. Kaya dito sa pag-alaga ng mga Texas na quality ng manok, kailangan dito mahaba ang pasensya natin, kailangan matyaga na mag-alaga bilang magmamanok. Yan lang, hanggang dito muna ako. Sana mayroon kayong kunting makulot o matutunang mabaguhan pa lang na sa pag-alaga ng mga quality, mga Texas na manok. Kailangan lang dito kunting pasensya. Yan lang. Thank you sa pagpanood uli. Bye.